everyone, and welcome back sa tahanang ASC Variety Vlogs. And today we are in our version 2.0 of our smoothie na nakapagpababa ng high blood pressure. At least nakakatulong, guys. Not only for myself, but doon sa ating mga kakilala, mga kaibigan na nagkakaroon, nakakaramdam, nakakaranas ng problema for a high blood pressure. So marami tayong mga kakilala na into a diet, kaya nga naisipan natin to do this smoothie series na makakatulong doon sa pagpapababa ng kanilang blood pressure. Kasi yung iba sa atin is dive into biscuits alone. So here is, we are giving options doon sa ating mga kakilala, kapamilya of course, na para naman hindi sila nakafocus doon masyado sa mga limited na biscuits na mayroon sila or namomroblema kung ano pa ba ang kanilang kakainin, para maibsan, para mabawasan yung kanilang nararamdaman. And then makakatulong din tayo of course as a concerned citizen doon sa ating mga kakilala na nagkakaroon ng ganitong problema. Kasi whether we like it or not, we need to accept na in the Philippines talaga is napakataas ng rate ng high blood pressure, napakataas ng record. Dito kasi sa Thailand is not so much an issue to them kasi it's a matter talaga, guys, of what we are putting into our system. So pagkain talaga is napakalaking factor, and hindi naman natin na i-deny that in the Philippines, really, rice is a staple food for almost 99% of the Filipinos. Pag walang kanin, hindi masaya ang buhay. So, rice is talagang life dyan sa atin sa Pilipinas. Which is, pag pinag-uusapan natin yung rice, hindi natin may iwasan na talaga yung ating carbohydrates intake is masyadong marami, masyadong mataas. So, the end product of carbohydrates is sugar. So kaya hindi talaga may iwasan na talagang katulad ko lumalaki. It's because bumalik naman ako doon sa aking carbs diet. Dati na naglo-low carb tayo, of course, nandoon tayo talaga sa standard na yun lang ang gusto natin. But because of rice, talagang lulubo at lulubo ka. And not just that, nagsasuffer ka din doon sa high blood pressure. And beside of the rice, beside doon sa mga sweets, of course, fats, guys, alam natin yan na number one din nakaka-trigger talaga for our blood pressure to spike is yung mga karne. Na wag natin kalimutan, Philippines. Look at Cebu. Cebu is the lechon capital of the Philippines. So ibig sabihin nun, hindi maiiwasan talaga na tuwing may handaan, tuwing tayo nagluluto, nandyan palagi ang karne, nandyan palagi ang pork, beef. Hindi naman masamang kumain nun, guys. But of course, there must be always a limitation. Pero kapag ka ang lechon ay nasa iyong harap, nasa pagkainan, masusunod mo pa ba yung sinasabi lang ng matchbox size? No. Sarap kaya ng balat ng lechon, di ba? Na ang lutong-lutong, di ba? Kati Mix Vlog. Kita ko kasi si Kati, guys, ng lechon ng malaki. And of course, shout out Dodong Kirakay, ating kaibigan dyan sa Cebu, na napakasarap ng kilang lechon dyan from Car, especially Nelsky Damayo, di ba? Hindi mo talaga maaayawan. Pero, as I said, sa kanila natin maiisip na we have to discipline ourselves kapag ka nandoon tayo sa stage na oops, high blood na pala ako. And then, ang karaniwang ginagawa talaga, guys, ng marami is jump ka agad doon sa medicines, jump ka agad doon sa maintenance, which is, ang isang ASC Variety Vlogs, guys, is akin lang naman ito, ha. Hindi ako talaga kaagad nag-jump off doon sa kukuha ako kaagad ng maintenance. Kasi kapag ka nasanay ka na doon, kumbaga very dependent ka na doon, but rather mas hinahanapan ko siya ng paraan kung paano siya may pababa. Sabi ko nga doon sa ating series 1, umabot ako dati ng 170, pero I tried my very best hanggang naibalik natin yun siya into 120, which is normal. And
minimaintain natin yun. Pero lately, nag-spike siya slowly na umabot tayo ng 130. Kaya medyo kailangan nating bantayan na. So, that's why I decided to go back into our smoothie series and to help na rin doon sa ating mga kaibigan na mayroong nararamdaman on their blood pressure. So, for this time, huwag nating patagalin na ito at medyo mapahaba tayo dahil ating kadadada. Pagalitan tayo ni Aling Dalisay. Sira sa dyan, Aling Dalisay ha. Gagamit tayo ng sa 2, 3, 4, 5 ingredients which is not difficult to find naman. And then kung wala ito sa inyo, saging, as I said, malaking tulong talaga ang potassium guys. Na-discuss na natin dyan doon sa ating 1.0. The link is here so you can just click it if you want to watch this video of course. And then gagamit tayo ng paborito ng lahat lalo na kabataan is our strawberry. And then we have the blueberry also. Itong mga berries natin are very useful doon sa pagpapababa ng ating high blood pressure. Ang rich nila sa antioxidants which is very healthy for the blood. And of course, gagamit tayo ng green apple this time. Doon sa ating 1.0 is red apple yung ating ginamit. But this time, green apple tayo. And then sabi ng marami, ayaw ko niyang green apple in ESC because sour yan, maasim yan. Now guys, kapag ka masyado tayo nag-i-NRT at meron tayong nararamdaman, hindi nakakatulong yung pag-i-NRT doon sa ating nais alisin. And then, huwag natin kalimutan that if ever man na maasim itong green apple and also like the kiwi, of course, maraming ayaw sa kiwi kasi nga maasim. But let's remember na pag maasim yung prutas na yan, that would mean mataas ang vitamin C content niyan. And then, if mataas ang vitamin C content niyan, malaking tulong na maiaambag niyan na maibaba yung iyong systolic blood pressure. Systolic guys is yung nandoon sa taas. Like shall we say, nag-reading ka ng yung blood pressure ng 150/80. So yung 150 is the systolic. And then pag gusto mo yung ibaba, malaking help ang vitamin C doon. And then yung mga prutas like this green apple, like the kiwi na maasim, like the lemon is nakakatulong yan na maibababa natin yung ating systolic blood pressure. So, sabi ko nga, huwag tayong mag-i-NRT or else. Isipin natin yung benefits rather than sa iniisip natin yung lasa ng ating kinakain. So, doon tayo pupunta sa benefits. Yun ang ating focus. Okay? So, anyway, nag-cut na ako na ang ating green apple kasi kapag dito pa tayo magbabalat, matatagalan tayo. So, habang nag-uusap tayo dyan, ilalagay ko na muna yung ating green apple and then the blueberry. Siguro natin ito upusin kasi medyo maraming. Ako lang naman ang kakain kasi wala dito si Nelson Mix Vlog. Oo, ako lang. So, medyo yan lang muna ang ating gagamitin. And then, the strawberry, habang nanonood kayo dyan, shout out muna natin yung ating mga kaibigan dyan habang nag-i-slice ako ng ating strawberry. Unahin natin si Elsa Channel Mix Vlog. Baka magtampo at hindi natin na bati. And of course, sino po bang Cutie! Kumusta dyan? Of course, Kunyang! Rose Ali, nag-love shout out sa inyo dyan from Hong Kong. Of course, ang aking mami Guap Soul Vlog, nag-love shout out sa inyo dyan sa Singapore, okay, with ako si Dons. And ingat-ingat kayo dyan. And then, gawa kayo ng ganito rin para nakakatulong ng malaki ito para medyo mapipigilan yung pag-spike ng ating blood pressure. So, yun na yung ating strawberry and then into our blender. So, dahil nga solid yung ating ingredients, and therefore gagamit tayo ng yogurt. Kasi ako talaga guys, whenever I have to make smoothie, hindi nawawala ang yogurt kasi
yun yung paraan na mas lalong mapasarap yung ating ginagawa. Kasi di ba kapag gumagawa tayo ng pagkain natin, hanapan natin ang paraan kung paano natin mas lalong mai-enjoy ang pagkain. Let's be creative. So, dahil nga mayroon tayong strawberry dyan, and let's be consistent on the ingredients that we'll be using, gagamit ako ngayon ng strawberry flavored na yogurt. So, nandoon pa rin tayo sa strawberry. Hindi tayo lumalabas doon sa ating ingredients. Ganun lang guys ha. Isipin natin talaga na consistent tayo sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. So katulad sa pagsusupport dito sa YouTube, let's be consistent lang. Shout out dyan, AJ Cosini Channel! Oh, kumusta kayo dyan? Happy birthday pala dyan kay Alex. Ano naman katatapos ng kanyang birthday celebration. And of course, hindi pa rin yan sapat kasi hindi watery yung ating fruits na ginagamit. So then, therefore, gagamit ako ng liquid, but this time, this is an electrolyte na maganda rin sa ating katawan because this is coconut water. So kung wala kayong coconut water, message nyo si Vida Mix Vlog kasi ang dami-dami niyang coconuts. Meron yung plantation ng coconut sa Vida. Humingi kayo doon ng coconut water from Vida. O sino bang nag-screencast dyan ng coconut? Basta si Vida is the queen of coconut. Doon kayo humingi ng coconut water. So, ayun, nandoon na. And ready na tayo para ikotin na yan. At kakain na tayo. So, shout out sa inyong lahat dyan. Just enjoy watching. At ikotin na natin. Medyo maingay ito guys. So, ayun na. In few minutes, ready na yung ating Smoothie 2.0 na nakapagpababa ng blood pressure. If not Mix Vlog, do this at home. At masarap ito, promise. Kasi berries yan nandyan. Surely, this is yummy, yummy, yummy. And it's done. At tikman na natin ang lasa. Ang unang tikim is para tingnan natin ang consistency. Ayun, okay. Perfect yan. Kasi hindi ganun ka-sticky. And this is for Sunrise Love TV. Wow! Ramdam na ramdam ko yung strawberry and the apple. Ang sarap. Katamtaman lang yung sourness. Then, our body benefited a lot with that vitamin C. So, do it at home. And of course, guys, subscribe this channel and don't forget to hit that notification bell so you'll be notified whenever we have new upload to this channel. Thank you really so much for watching this smoothie na nakapagpababa sa ating blood pressure 2.0 at maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye everyone!